Oo, dati kasi, narinig ko lang, siyempre, sa may mga connections. Ganon. Sa mga connection. Yeah, that time kasi parang na-curious lang din ako, ano kayang criteria nila? Oo, dati. Dahil si bakla, palasigaw. Before, I believe na parang Germans were rude. Psh, pak, pak, tusok. Si bakla naman, sigaw ng sigaw, hindi na naano. Sorry sa mga kung nakikilala nyo pa tong pest na to. They comment without sugarcoating. Alam ko So, yan. May issue yan, pero hindi na natin tackle. We don't want to tackle. Kasi sis, alam mo, dumating ako sa point na parang, tama ba tong pinasok ko? Ikaw din ba? Nagkaroon ng parang misunderstanding. Basta yun. Hindi na natin yan. Kasi very sensitive yung issue. Yes, pero yun yung time ko, noon yung time ko. But now, I don't know kung paano Pa rin yung ako. system Higit sa lahat, nung bagong-bago ako, umiiyak ako pagkagaling kong trabaho, umiiyak ako pa uwi. Ano yun parang Kasi binayaran mo siya, so that's your legal documents. Sa'yo yun yan. And Dapat kasi- also, bang. Hi guys, my name is Jeremy. And my name is Simon Shan. And welcome to the Fire Aben Sesh. Hello. Hi sis. Ito sis, medyo nervous. Nervous ka? Bakit? Siyempre, first sesh natin. It's our first ever podcast. Yeah. What did you say about our title, Fire Aben? Oh, tagal nating pinag-isipan niya, Fire Aben. Yeah. Fire Abend, it's a common word dito sa Germany eh. Kapag sinabing Fire Abend, like after work shift, end shift, mga ganon. Yeah. At saka, Fire Aben, I like our title kasi nakaka-good vibe siya. Ganyan. Yes, at pag narinig mong sinabi ng mga koligan yan, ng mga colleagues natin, parang ang saya-saya nilang sinasabing, Fire Abend, schön Fire Abend, parang ang saya-saya nilang lahat. Yeah. And I'm sure marami sa ating mga listeners and ating mga viewers nakakagaling lang ng Fire Aben. Yes, galing work and it's Fire Abend. Yes, so take your time, just relax, and you can listen to our podcast while taking your Fire Aben, going home, Genau. from work, no? Yes. Sis, I just wanted to know, how many years have you been working here in Germany? Oh, I've been here since October 2020. I'm a pandemic baby. 6 years na, no? Tama ba? No, 5 years, to be exact, 5 years and 3 months na. Okay. Yes, ikaw? Ako, 2019 ako eh. Mas nauna ka nga, di ba? Anong date ng 2019? Feb. Wait. So, Feb. tama. Magsa 7 years Mag ka 7 na. years na ako dito. Yeah, I'm good. Satisfied? Yeah, I'm satisfied. Okay. But in the Philippines, Siyempre, graduate ako sa mga 2014. yeah. Mga 5 years din ako nag-work. So, nung nag-aral lang ako ng German language, dun lang ako nag-stop. Tapos, nag-work ulit after makapasa ng German language while waiting for the deployment. So in the Philippines, anong area mo sa hospital? General ward ako eh. Tapos, alam niyo naman yung general ward. No need to explain. Charot. Hindi, medyo na ako sa surgery and OB. Oo. Okay, so Yun yung first job ko. Actually, dun sa una kong hospital. Tapos sa second hospital ko, yun general ward na siya like general. M.E. Ikaw? Sa Philippines, I was also in ward. Sa surgery ward ako before. Experience din ako sa medical, pedia. Sometimes napupull out ako sa ICU kapag understaffed sila. And then I've decided to, apply here. Speaking of apply, paano ako nag-apply dito sa Germany? Medyo baliktad yung akin nung nag-apply kami. Mm. Ganun, ng mga friends ko. Kasi naghanap muna ako ng ng school. Oo. Okay. But before that, Okay. bakit mo pala napili ang Germany? Well, initially talaga, my first choice was UK. Meron ako sa, sa parang English school. Work ka sa... IELTS pa nun, no? Bago naging famous yung CBT or something like that. CBT, OAT? Tama ba? OAT. Hindi pa siya ganun ka-popular that time. Actually, discouraged lang ako nung time na yun. Kasi, yung time na maraming nag-UK. Marami akong of mga course. colleagues na rooting for UK. And, na-discourage ako because some of them
hindi pumapasa. Ilang beses Ilang na, no? beses na Marami silang- rin ako kilala. Yan, hindi. Ilang beses silang nag-take, yung mostly sa makilala ko matatalino. I mean, galing sila ng UP, sa UST, pero hindi sila pumapasa. Some of them, pumupunta pa sila ng Thailand just to take the IELTS. Okay. Disclaimer ha. Hindi naman porket nagpunta ng Thailand pero kasi sabi nila Yeah. the Yun yung hearsay. standard hearsay kasi yun eh. So naririnig namin sa may mga experiences. Yeah. So yun daw yung parang mas mababa daw yung expectation siguro or standard nila Yun ang sabi nila. pagdating sa grading system ng IELTS. Yun ang sabi. Pero Yun yung time ko, noon yung time ko. But now, I don't know kung paano na yung system ng IELTS. What made me decide to go to Germany? Well, I was watching news, TV Patrol, and dun sa news, parang sabi is, Germany needs 500 nurses, blah, 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 ganyan. So, nag-apply ako kasi kasama yung mga friends ko na mag-UK din. So, nag-apply na sila ng UK, ng Germany. We submitted our application sa ano pa yun, tawag din, POA, Triple Win. Pero hindi ako triple win. Yeah, Okay. hindi ako nakuha, yung isang friend ko lang nakuha. So, ang ginawa namin ay nag-research ako sa POA website na mga legit na mga agency. So, isa sa mga tip, kailangan i-check nyo sa website, POA website, if that agency that you have chosen Is accredited. Ayun, ginawa ko, nilista ko yung mga agencies na may mga JO and then pinuntahan ko sila from Isabela to Manila. Nag-walk-in ako. So, I submitted my resume talaga personally. Oh. Nag-submit ako, syempre, isa-isa na silang tawag na nagko-contact sa akin. So, winay ko yung mga options ng... Talagang finilter mo Finilter lahat. ko talaga kung sino yung ano kaya dito yung mas okay na agency. So, ang pinili ko is agency na free. I mean, wala kang babayaran, libre ang German language training. Meron kang allowance from your employer pagdating ng A2. And then, ayun. So, but meron yung mga agency na you have to pay first for the training and then may reimburse Yes, mo like siya. me. Yes. You're like you. Yung sa akin nun, actually, kaya nagpa-ano na rin ako dati, nagpa-process na rin ako for UK. UK, oh. Yes. UK. And Ireland, I mean, di ba, kasi Yeah. halos same lang naman same. yung requirements. Tapos, nag-work ako noon, tapos nakita ko yung friend ko sa Facebook. Friend ko siya in real life, tapos, Can you name your friend? Or... yes, Jessel, hi sis. shout out. Shout out. Okay. Tapos, ayun, kita ko siya, nasa Switzerland. Si Bakla, Katikatera. Sabi ko, Pak, chinat ko siya. Sabi Okay. ko, girl, sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Parang ganon. Parang ganon yung chat ko sa kanya. Sabi niya, sabi niya ganon, parang vacation, eme-eme. Paano? Syempre, Curious. kilala ko yung friend, curious ako, sabi ko. Tapos sabi niya, nurse na ako sa Germany, tas yun na sis. Dahil Inglaterra tayo, tinanong ko talaga kung paano. Kung paano nag-apply. Pero hindi siya nag-sugarcoat. Sabi niya, no sugarcoating, mahirap ang German language, blah, 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 blah. Tapos sabi ko, kinaya mo rin sis, kakayanin ko rin yan. Alam mo yon. Kumbaga, siya yung naging motivation mo. Yes, parang sabi ko, ang ganda. Kasi nga, di ba, then nag-research ako kasi nga pag Schengen visa ka or nag-work ka sa Europe, like for example, here in Germany, may access ka makapunta sa mga iba't ibang EU Schengen countries, countries, yes. di ba? Sabi ko, I go. Kaya simulan yung application ko, girl, na-interview pa ako sa Manila for UK nga, di ba? Yeah. Dalawang beses ako nag-interview doon. Tapos, okay na lahat. They're just waiting for my language test. IELTS. IELTS. Sabi ko, hindi na ako natuloy. Doon na ako nag-start talaga mag German language. Tapos pagdating doon sa agencies, hindi ako first ang una kong hinanap. Sinabi naman niya kung ano yung agency niya. So dapat doon na. Actually same kami ng agency. Ano agency? Can we name? Hindi ko alam kung pwede ba mag-names agad. Starts with ano na last? Letter M, one of the biggest agencies in G naman the ako. Philippines. Oh, yeah? GCA. Oh, yes. Wow. And one of the best agencies. I'm so proud. Charot. Tapos, ayun na nga. Tapos, nung sa agency naman, hindi naman ako nag-agency hopping. Ang nangyari, kasi, nag-aral muna ako. Ngayon, yung agency, yung school namin,
sila yung nakitie up sa mga agencies and yung mga agencies nagpunta sa amin. So, in-endorse nila yung sarili nila sa amin. Kumbaga, in-advertise nila yung sarili nila sa amin sa school. Okay. So, they went to our school, tapos nagparang, etong kami ang Chenilyn Porte, mga ganyan-ganyan. Sabi ng ganon. Tapos, syempre, namili kami. So, syempre, we chose yung... The M. The M. Okay. Tapos, actually, yung sa amin, nagbayad muna kami for the language. Much. Di ko na maalala, yung mga 10, 15, 20, I Okay, forgot. yeah. Tapos, usually, ganun naman yung pricing And then ng language. Pero marirefund mo rin. Yes, na-reimburse namin lahat. Okay. That's Tapos, basta yung school namin, hindi ko na lang i-mention yung school ng, namin, ng language school namin kasi, pag minention ko kung ano yung, medyo controversial kasi yung sa amin. Charot. Kaya wag na lang. We don't want issue here. Charot. It's a Yes. fire Aben sesh, di ba? Wala dapat tayong issues. Charot. Tapos, ayun. I'm not throwing shades, ha. Pero ayun. Yun yung nangyari. Na-reimburse naman namin yung pera. Tapos, medyo matagal nga lang. Pero okay lang. At least before deployment, nabawi namin lahat. Nabawi niyo. Oh, that's good. Yun. Tapos, ayun nga, like we said, POEA dapat accredited. Yeah. Tapos, pag hinanapan kayo ng pera, guys, yun, tumakbo na kayo, red flag yun. Yes. Mag-question ninyo. Kasi hindi kami hinanapan ng pera during the process and all. Hindi kami hinanapan. Sinabi pa nga lahat ng benefits na kaya i-weigh nyo. Tama yung ginawa. Si Simon kasi, siya island hopping. Alam nyo yun? Kaya Nag-island hopping. Yeah. yun. Tapos, how was the process? The process. The whole process. The whole process. It was From the actually- Philippines going to Germany and It all. was actually smooth. Kapag may agency ka, kasi syempre, they will assist you with everything, sa visa application, sa medical Yes. and everything. Ang pinakamahirap lang na part is, of course, yung language training for me. Mhm. Ikaw ba, nahirapan ka ng Sis. sobrang... Sis. Wait lang, anong school mo? Sobra. Ay, yung school ko nga, hindi ko na i-mention, pero siya. Ano na? Ay, you mean the school? school, So the language school, not not the school per mean- se. Ay, you mean... Kasi di ba may tatlong ano yan? Okay. Yeah, now I understand. Okay. Meron kasi ako, TELC ako. Talk siya, Ikaw, okay. Ako, USD. USD. Kasi meron pa isa, di ba? Yung Gute. Gute. So, Yan, Gute. Yung mga Gute, yung mga... mga ano Higher na, levels. At saka TELC Flege. Kasi merong ano yan. Ay, hindi diba? ka algemine. Sinabi algemine, explain. Sa Okay, algemine. algemine, guys. Ang algemine, ibig sabihin, everything under the sun. Kapag ang exam mo is flege, ibig sabihin, everything na pinag-aaralan nyo, hindi naman everything, kasi sa scope lang sa ng- scope ng, ng job, yeah, ng profession nyo. Yes, yes. Ganun, for example, nursing, flege. So, nandun lahat ang pinag-aaralan nyo. Yes. Pero syempre, yung language, hindi lang naman, pag nag-aaral kayo ng language, lalo na kapag A1 to A2, pinag-aaralan nyo muna, Algemine. syempre, yung basic. Yes. Parang algemine pa rin. Yeah. Pero pagdating na yata sa B1 and B2, it's Flege na kami. flege na lahat, Yes. diba? Yes. Parang anong sa tingin mo mas okay? Ako, if I would be given a chance before, no? Yeah. Kasi it wasn't me who chose it. Yeah. Yung namin, yung school din. Okay. Sinabi na it's better to, just in case na kailangan mo, gusto mong lumipat ng trabaho agad, ibang Field. field naman, matatanggap agad yung certificate mo kasi it's algemine. Yes, It's actually. not, 'di ba? It's, hindi nalilimit yung So, mo. kumbaga, yun one of the advantages. Yeah, Yun yung one of the pag-algemine. advantages. Okay. Ang disadvantages lang naman ng kung talagang medyo tamad-tamad ka ganon. Charot. Hindi kasi ang pag algemine is everything under the Oo, sun. kasi especially yung mga topics na ayaw mong i-tackle. Like, pag sa algemine kasi ayaw kong i-tackle yung, for example, economics, society. Oh, yung mga ganon. Yung mga ganon. Parang feeling ko ang hirap niyang aralin na siguro kapag nabunot ko to sa Sprechen or sa Schreiben, ganyan. Oo. Parang ang hirap. Wala akong masasagot. For me, sa advantage na pag flege ka, at least, alam mo, may may idea ka na, may knowledge Oo. ka na. All you have to do is to translate everything into German. Kaya pagdating mo dito, 'di ba, mas ka na mas equip ka na ng mga word shots, ng mga may marami ka ng mga words na alam pagdating sa flege. Pero syempre depende pa rin sa nag-aaral kung
gaano ka ka-flysish, kung gaano ka, what's flysish na in English? Hardworking. Hardworking. Yeah. Tama ba? Oo, hardworking. Oh my God. So, ayun. Oo, tama, tama. So, di ba sa Algin, may same lang naman sila ng Flagin na may parang Hören, Oo, lesen, yung mga ganun. no? Oo. Okay. Same lang din naman. May listening, writing. Parang Sa ano B1, rin, B1, IELTS, sabihin yes, na natin. B1, B2, ay, A1, A2. B1, B2. Okay, explain mo yan para sa ating mga, ano, Okay. Pagdating sa A1, A2, usually yan yung foundation. The So, basics, dapat yan yung yeah. gagalingan. Diyan, dapat yung tamad face nyo, tsaka tanggalin nyo muna yung Yeah. paging tamad nyo. Mag-focus kayo sa A1, A2 dahil nandiyan yung grammar, Yes. kung paano kayo makakapag-construct ng sentences. And then, yung B1, B2, may additional grammars yan, pero nandiyan na lalabas yung na-memorize nyo, yung mga pinag-aralan nyo, dyan nyo na i-apply. Yeah. Mostly dyan na lahat. Kasi yan, kumbaga, ang required lang naman sa atin hanggang B1 or B2 eh. Depending yan sa sa agency. Kung kasi B1 ang sa na-require, agency mo, B2. I think sa Triple Win. Oh, they disclaimer, narinig lang namin, sa Triple Win, B1 muna sa Philippines, and then, pagdating nila sa Germany, dito sila magte-take ng B2 exam. Yeah. Correct us kapag mali kami. Maganda sa Germany rin na. kasi di ba, mabilis. Kaso, Yeah. under pressure, di ba? Under pressure kasi you have to study, Di ba? While working, working the study, yes. study mo ang language, study mo rin ang anerkenong. Oo. So parang feeling ko double pressure siya. Double pressure talaga siya. Yeah. So, yun, parang, yun, sabi ko nga, A1, A2, focus, Yeah. tapos B1, B2, application, is dyan lahat talagang, kung ano yung napag-aralan nyo ng A1, A2, dyan nyo ibuhos lahat. Ganon. So yung nag-apply ka sa agency, ano yung mga requirements naman na aside sa language? Ay, ano ba? the basic, no? Yung mga, Actually, mga basic. Actually, nakalimutan ko na lahat. Ako din, Pero, nakalimutan ko na yun. pero sila, ganito guys, kapag may agency naman kayo, they will guide you. yeah. Kung ano yung kailangan nyo, kung kailan nyo na kailangan ipasa to. Meron naman silang system yan eh. So, for example, pasa mo muna tong kailangan namin yung birth certificate mo, kailangan natin yung yung PRC. ganito mo, PRC, kailangan namin yung School ganito mo. credentials. Yes. Yes. And one of the most important things also yung translation of documents. Yung translation. Did you pay for your translation? Or? Actually, I don't know na kung na-refund or we paid for. Pero pagkaalam ko, binayaran namin yun eh. Okay. Sa mga classmates ko nga dyan. Charot. Ako din. Comment kayo. Ako din, gaya na sinabi I ko forgot. is libre naman yung sa agency, even the accommodation pala. Sa offer ng agency ko, libre accommodation pagdating ng B1. May allowance din sa employer like 250 euro. And then the translation, yun lang yung I think binayaran ko because kailangan mo talagang i-translate lahat ng documents mo, school credentials, birth certificate, PRC and everything. Mga nagastos ko mga 20,000 ungefähr. Mga ganon. Ungefähr. And ito, sa mga masasama ating mga listeners and viewers, if you pay for your translated documents, kailangan is pabalik sa inyo. Of yung course, binayaran mo documents. yun eh. Binayaran mo siya kasi I heard sa mga ibang mga kakilala ko dito sa Germany. They paid for their translation fee pero hindi na binalik daw yung kanilang mga Ay. documents which is Inangkin ng agency. Yes, kasi yun eh, parang binayaran mo siya, so that's your legal documents. Sa'yo yun Yes. Dapat kasi, tip ko kasi, eventually, magagamit mo yung mga translation, especially the birth certificate, pagdating ng araw. Exactly. Para sa mga gusto maging dyan, Yes. German, ganon. Sa Di ba mga required gusto- yan? Requirement isa sa mga yan. requirements ang translated birth certificate. So, tip sa mga nagbayad na ng translation fee, you have to ask your agency to have back. Ay, kunin nyo yung Okay, kung bawiin nyo. napanood nyo to ngayon, Yes. at mga ilang taon na kayo dito sa Germany, 5 years at nagpa-plan na kayo magkaroon ng maging citizen, maging German citizen, kontakin nyo na yung agencies nyo noon. Yes. Tapos tanongin nyo kung pwede nyo makuha yung translated birth certificate nyo. Okay, sis, meron naman akong isang question sa'yo na na I'm sure maraming curious about. Paano yung study habits mo nung nag-aaral ka ng German language? Study habits. Sobrang sipag ko nun, sis. Hindi ako magkakaila. Sobrang sipag ko nun. Ang ko nun is talagang sobrang sipag kong isulat
kung ano yung mga nakikita ko sa paligid ko. Okay. Tapos translate ko siya in German. For example, sobrang curious ko, naglalakad lang ako sa kalsada, kita ko, ay ano ba tong basurahan na to sa German? Tapos ilalabas ko ganyan sa cellphone ko, itatranslate ko agad siya, tapos susulat ko siya para hindi ko makalimutan. Kasi one of the one of the most important things na dapat gawin nyo while studying any language siguro or most specifically German language is yung Wortschatz, yung ano nyo dapat yung vocabularies nyo dapat malawak. Yeah. Oo, ganun ginagawa ko, very Do you curious. also do yung parang magsusulat ka tapos didikit mo sa wall, ganon? Ginawa ko pero hindi effective sa akin yun ni sis. Okay. Mabilis ako ma-distract. Wala akong pakialam sa paligid. Basta kung ano yung sinulat ko dito sa cellphone ko or sa note ko. Kasi kanya-kanya din naman tayo ng ang tawag dito, stitching. Anong tawag? Learning strategies. Learning strats. Pero marami akong friends, yan ang ginawa. Oo. May mga iba na effective sa kanila yon. May mga iba like you na Pero meron ako pala. Hindi naman kasi yung buong papel kasi may mga nakita ko parang buong kartolina naman na mga ganun. Meron ako sa bahay, kunwari, yung door. Sinulatan ko lang ng pangalan. Tua. Di Tua. Okay. Ganon. So, parang, ang tawag dito, yung sticky notes. Parang sticky notes. Gumawa ko. Idinikit ko sa mga furnitures. That's also good. One tip. Ganon. I'm sure marami sa ating mga ongoing na nag-aaral ng language. What tips can you give them? Okay. Kasi syempre, di ba, may writing yan, may dapat malawak din. Sabi ko nga, malawak yung vocabs nyo. Pero ang ginawa ko talaga, guys, na malaking tulong sa akin, unang-una sa lahat, panoorin nyo si Anya at saka si Jenny. Sa YouTube. Learn German with Anya at saka Jenny. Tapos yung Nikos Weg, yung Podcast hindi siya podcast, it's a film. For A1, meron silang A1, A2, B1, B2, ganon. Panoorin nyo lang siya. Tapos some podcast, yung mga yon. Pero hindi ako makapagbigay ng specific podcast. Pero ang ginagawa ko lang, pag may nakita akong podcast, pinapakinggan ko lang. Tapos pag may hindi ako naintindihan, kunwari, parang, anong ibig sabihin nun? Isusulat ko, i-translate ko. And one more thing, ang ginawa ko, nagta-translate ako kasi dati wala pa naman ChatGPT or Gemini. So, ang ginawa ko, Google Translate ako. Pero don't write or copy the literal translation from Google Translate or ChatGPT. Ang gawin nyo, isulat nyo siya, pero kapag gagamitin nyo siya sa exams or something, kung saan nyo siya gagamitin, i-rephrase nyo siya. Kasi, by rephrasing it, natuto ka pa ng other words, ng synonyms ng mga ginamit ni Google Translate or ni ChatGPT. Kasi, dito sa Germany, maraming words, maraming same meaning lang talaga sila na kailangan nyong i-memorize. Alam nyo yon, yung isang word, minsan, ang dami palang ibig sabihin ng isang word. Tapos, may mga words na, maraming words na iisa lang pala ang meaning. So, ganon. Ganon yung tips ko. Huwag kayong mahiya mag-Google Translate. Pero huwag kayong tawag din sa ganyan, yung literal na translation talagang ikakapit nyo. Huwag ganon. Kasi hindi talaga kayo matututo. Ako naman idadagdag ko na sa sinabi mo, aside sa podcast, isa rin sa mga pinakamagandang learning strategies, yung pagkikinig ng music, sis. Yes, yung mga German. Do you also do that, na nakikinig ka ng German music? Yes, trinay ko. Pero nanawa ako, sis. Ha? Nanawa ako. I mean, What's nanawa? I'm sorry. What's nanawa na ba? Parang, parang na-boring na ako. Okay. Parang, pa naman tong kantang to. Hindi naman. Ako naman kasi, musically inclined din naman kasi ako. So, I tried listening din sa mga German music. Kapag meron ako na-encounter na mga, uy, ano kayang ibig sabihin nito? Sinesearch ko ano kayang meaning nito. So, aside from that, sa mga sinabi mo, is yung pagkikipag-communicate sa mga friends mo, sa mga classmates mo, kahit na hindi, mga, tawag doon? You mean barok-barok? Barok, German, Carabao, ganyan. Just say the word or the phrase, let them correct you kasi that's how you will learn sa pagko-correct, and correct them also if they said something na hindi or grammatically wrong or di ba? Kasi may mga alam ka na hindi nila alam at may mga alam sila na hindi mo din naman alam. So, matututo kayo sa isa't isa. And also, one of the most important things in learning the language, I guess, yung
ano ba, yung break. I mean, ako kasi importante sa akin yung, pag nag-aaral kasi ako, it's not like parang 5 hours straight or like 3 hours. Ako, as much as possible, after ng class, 1 hour. Ay, may break time ako. 1 hour lang ako nag-aaral ng German language. Ikaw ba? Ay, hindi. Pero, hindi sa school ha. I mean, after school, nag-aaral pa ako kasi parang Nag-aaral 2 times a week lang kami or 3 times a week. Okay. Pero pag nasa bahay ako, ang ginawa ko pala guys, dahil lalo na kung meron kayong printer sa bahay, kumuha kayo ng maraming mock exams sa internet. Alam mo ginawa ko? Kasi Yeah. wala akong makita for USD exam, Yeah. na mock exam na may sagot na talaga. Okay. Ang ginawa ko, pumunta ako sa YouTube. Ang ginawa ko, yung mga video sa YouTube, in-screenshot ko, With prinin answers. ko. With answers sa huli yun eh. Yes, that's, Prinin ko, tapos ginawa ko siyang mock exam. For example, sa listening, yeah. nag-exam ako mag-isa sa bahay. Yeah. Pero hindi ko tinignan, wag kayong mandaya. Hindi ko talaga tinignan yung sagot. Kung nakita ko lang, may sagot siya sa dulo. Okay, at least may sagot sa dulo. Tapos ipapaprint ko sa iba. Print mo to, para hindi ko alam yung sagot. Tapos, ayun na, nagmamak exam ako sa bahay. Yes. That's also one magandang practice yan kasi parang pinapractice mo rin yung feeling na paano kayong feeling na mag-exam, Oo. di ba? Parang Tapos, kung ilan lang talaga yung allotted time na Yeah. sinabi sa amin for a specific test, for example, speaking, yun lang. Gagawin ko, magsasalita-salita lang ako. Tapos, sa writing, listening, ganun din ginawa ko. Sa writing ko, sobrang sipag ko yun. Hindi ko ikakaila noon, time na yun. I also allot time to rest kasi ang hirap kasi ng language sis, parang meron lang certain yung storage, yung memory ko na parang okay, hanggang dito lang ang kaya kong oras, isang oras lang ako. Importante yan, mag-rest kayo, take a break without guilt. At saka sis, nung time namin, kaya siguro naging super, hands-on ako sa pag-aaral ng language kasi yung school namin, they didn't provide us any materials. Like books? Like books. We don't have books. Okay. Alam mong ginawa ko, ako talaga nag-print ng sarili ko mga books. Like I have A1, A2, B2. Lahat yan, pinaprint ko. Okay. Lahat yan, kinumpile ko. Akong gumawa lahat ng So, sarili kailangan ko. meron kang sariling printer. May printer. Yes, mas maganda kung may sarili kong printer. Tapos, yun, self-study. Ganito Self-studies. ganyan. And also, one of the things that I did na siguro kaya napasa ko agad ang exam, gumawa ko ng sarili kong ready meal. Kasi ang mga language centers po, meron silang binibigay sa inyo or exam yung mga different for example USD, FLAG, TELC or something. Magbibigay ng mga ready meals Yeah. ready to use for the exam. Yes. 'Di ba? Mag-a-add na lang kayo ng mga chumenilin diyan. Pero ako kasi 2 weeks before the exam, dahil wala kaming German teachers. Pinoy lahat. Dahil medyo frustrated na kami dahil minsan pag pinapakinggan talaga namin, medyo may mga hindi kami na Yeah. So we decided to enroll sa intensive course ng USD, which is mismo sa Manila. Okay. So 2 weeks before the exam. Pero you have to pay. Yes, How much? pay kami na extra doon sa school na yon ng 15,000 each yata kami. For Or 8 how to many? 15, nakalimutan ko na. For lang, parang 8 days 8 yun. days. Okay. Pero, after the last day nung intensive, kinabukasan na exam na. So, medyo, alam mo yon, medyo fresh pa sa Fresh utak pa, mo yeah. lahat ng pinag-aralan nyo. At saka at the same time, may German teachers sila doon. Mm-hmm. Ngayon, ang ginawa ko, yung ready meal na binigay mismo ng USD, kasi yun yung mismo nagbibigay ng exam Ang ginawa ko, hindi ko ginawa yon. Gumawa ako ng sarili Sarili mo. kong mga ready meal na pina-check ko sa mismong German. Yeah. At in-approve niya. Sabi niya, ang ganda ng ginawa mo. Pwede mo magamit sa exam yan. Kasi, sabi nila, etong usap-usapan sa amin to sa USD, na kapag binigyan kanila ng ready meal, usually hindi na daw nila kinakount yun. Kasi galing naman sa kanila yon. Okay. So ako, ang ginawa ko para ma-count yung mo, kasi meron yang for example sa writing, 200 words lang, ganon. 'Di ba? 300 words. So, para hindi ako kapusin at alam ko kung ilan lang dapat idagdag ko, gumawa na ako at ilan lang dapat ang isulat ko, gumawa ko ng sarili ko. So, yun. Well, kung may German teachers kayo,
make use of them. Kasi gumawa kayo ng sarili yung ready meal. Huwag kayong umasa sa school. Pero yun lang yun lang naman ang tips ko at saka suggestion ko. Kasi iba pa rin yung ipapacheck mo sa totoong German talaga. teacher talaga, no? Parang legit talaga. Kumbaga, na-double, na-triple check. Na triple check, yes, Totoo. exactly. Basta, maging lang kayo, focus. Focus, At yes. saka vocabularies. Yun lang, vocabularies. Aanuhin nyo yung alam nyo yung grammar, wala naman kayong vocabs. Hindi nyo naman alam kung ang sasabihin nyo. Yes. Trash can nga, hindi nyo alam kung ano sa German. Sir, Charot. Tapos mag-exam ka. Charot. Yeah. Okay, so we've talked about the schools, the application process. Let's go naman sa visa processing. Let's talk about it. Yes. Paano ginawa mo? Visa, yeah, like I said, it's yung agency na rin yung nag-process ng aking application, the medical. Oh, let's The talk about medical. Kung sa medical mo, sis? Shreklish. Charot. Hindi. Why? Kasi siguro tips ko na rin to sa inyo. Kapag magpapamedical po kayo for the visa, Saan ka nag-medical? yung medical ko sa yun yung mismong agency namin, meron silang medical facility. I mean for medical kasi sila sabi ko one of the Yeah. biggest and Yeah, 'di ba? yeah. Sa Philippines. So meron din sila ng sarili. Yeah. Doon ako, pero yung mga friends ko, yung mga nakilala ko doon na naging friends ko na eventually, sa iba silang mga hospitals, clinics, and all, para mas madali. Pero ako doon kasi para ayoko ng hassle Kumbaga, direct na. Okay. Alam mo yon, connected na sila sa isa't isa. Akala ko mas madadalan yung buhay ko, sis. Ay, hindi. Anyari? So, ang gagawin nyo, kung hindi naman na relevant yung sakit nyo, like nung bata pa kayo, guys, Don't wag mention nyo it. nang i-mention. Kasi minention ko na I have asthma. Sabi ko, may asthma ako, ganto ganyan. Pero, Diyos ko, parang 10 years na since yung last symptoms, ganto ganyan. Sabi ko, nagboboga na nga ulit ako, nag-smoke na ako, bad yun. Ganon. Tapos, si Doc, sineryoso, ganon. So, nirefer niya ako sa pulmonologist. Okay. Ang nakakaloka, dahil pulmonologist yon, so, ang ginawa ni Doc na pulmo, nirefer ako for ABG. Alam niyo naman kung paano ginagawang ABG, guys. Oh my God, ang sakit niyan. Dahil si bakla, palasigaw, habang tinutusok, nag-fishing hindi ko alam kung ang gumawa sa akin nun is RT or medtech, I don't know. Hindi ko na alam. Psh, pak, tusok. Si bakla naman, sigaw ng sigaw, hindi na Sorry sa mga kung nakikilala nyo pa tong pest na to. Hindi din na nagawa yung Yung ABG. Ngayon, Ang sabi mo? ayun, pumunta ako kay Doc sa pulmo. Sabi ko, Doc, bigyan mo na ako kasi wala naman talaga, I swear. Tapos, yun pa. Tapos sinabi ko na may ganito ako, may hypertension ako. Okay. Oo, Dineclare meron mo? ako. Dineclare ko. Which is, tama naman na i-declare nyo. Pero guys, pagdating nyo dito sa Germany, meron kayong house arts, meron kayong family doctor, Meron kayong Krankenversicherung. meron kayong Krankenversicherung, meron yung Versicherung? Insurance. Insurance, yeah. May health insurance kayo. Dito nyo na lang i-declare sa doktor nyo sa Germany. Libre pa. Libre pa lahat. Kasi nung dineclare ko may hypertension ako, pero hindi naman yung hypertension ko, pinagdala ko ng 1 year supply Of ng gamot ko. Hypertensive na. Yes. Ano gamot mo? Amlo Ano at saka Irbe. Dalawa. Irbe Oh my Sart at God. saka Amlo. That So, bumili time, ka pa? Bumili pa ako Oh my for God. 1 year. Buti na I have friends, no? Meron tayong mga connections that you don't have. Okay. Charot. Yung mga friends ko na yun, tinulungan ako sa mga medrep, tapos Binigyan ka nila. binigyan ako, tapos yung may mga friends akong may mga doctors na kamag-anak and all, and also bang-bang sa bang-bang. Question, di ba, for example, ni-require ka ng supply, ipapakita mo pa yung mga gamot mo Yes, sa doktor. Sa- Pinakita ko sa doktor na sa mismong main. sa main? Oo. Na ito yung mga gamot ko, ganyan. Yes. Good for A year, a year. sis. Oh my God, that's a lot. Sobra. Talagang sabi ko na stress ako. Sabi ko dapat So, another tip niyan sa ating mga listeners. Hindi sa naman ating tayo mga magsisinungaling. Hindi naman tayo magsisinungaling.
Magsisinungaling muna tayo for a while. Pagdating dito, pwede nyo nang i-declare. Oo. Tama, di ba? Doon nyo na lang, dito nyo lang i-declare na sabihin nyo, kailangan nyo ng na you are hypertensive. Yes, Siyempre, yes. pakita nyo na lang din na kayo, na meron kayong certificate from your doctor here, Yeah. sa Philippines. Tapos, tsaka nyo na lang pakita Yeah. dito sa Germany. Yes. Para as a proof. In my experience, same tayo ng nangyari. Pull mo ka din. Nag-pulmo clearance ako kasi I declared na meron akong primary complex nung bata ako. Everything was okay except sabi ko na meron akong primary complex. Ayun nga, sabi mo, medyo OA. Pina-refer pa ako sa pulmo clearance. I paid like 2,000 pesos for that clearance. Na ako lang ata that time yung parang na-late sa medical kasi kailangan ko pang magpa-pulmo clearance. So, ayun nga, lesson learned sa ating mga, I'm sure marami sa atin na magpapamedical na bukas, next week, papunta Yes. dito sa Germany. So, one tip is, don't declare what is hindi na relevant. What's not relevant What's na. not relevant, tama. Kasi it will just give you problems. If your problems, Totoo. as much as possible, sabihin nyo, normal kayo, normal yung size. Kung talagang wala naman wala na naman talaga. kayo nararamdaman, yes. Kagaya sa'yo, napakaano naman na yun, sis. Pero, Sobrang taga na, bata pa ako. nun, bata sis, pa diba? yun, primary complex, just So, ko. anyway, kasi nga, gaya ng sabi mo, pagdating naman dito, lahat, ikikater naman sa meds, sa diagnostic procedures, Totoo. lahat. At saka meron tayong transfer or insurance and nalibre pa. Totoo. So, don't Pagdating nyo worry. talaga dito, Yes. Day, kahit ano ng sakit ang sabihin nyo na sa doktor nyo dito dahil libre. Yes. So, So, yung, ano yan sa medical, no? Pero what Medical. about the visa interview? Visa interview, actually, 2019 pa yun, hindi ko na matandaan kung Actually, ano yung ako mga din. tinanong. Pero, everything was provided naman na as long na wala ka namang kulang na mga documents, may medical ka na, it was, parang konti lang ata tinanong sa akin that time. Hindi ko na actually maalala, pero it went smooth. Ako wala na talaga ako maalala. Pero ang nalala ko lang, yung agency ko, kasi dapat may mga batches yan, di ba? Batch 1, batch 2, batch 3. Dapat kasabay ko na yung batch 1 noon. Kaso hinintay nila yung, yung B2 certificate ko. Tas hindi na nahintay. Napunta ako sa batch 2. Yeah. Ngayon, kasabay ko yung batch 2 na pinasa yung visa Chomenilin na yan, lahat-lahat. Tapos ang ending, binalik ang aking buong visa application sa agency Pati namin. passport mo? Lahat, kompleto. Hindi ko nga alam, hindi ko na tinanong yung agency, basta sabi nila, ibabalik na lang ulit nila sa embassy. Yeah. Pero ang good thing naman, after 1 or 2, almost 2 weeks, Okay. nabigyan agad ako ng visa. Bakit? Ano yung parang may lack of documents ka pa? or- Siguro. Pero wala naman nang hinanap sa akin ng ang agency. Binalik lang nila ulit doon. So yun, after sa third batch ako napunta. 3 lang naman kami na-deploy that time. Hindi ko na maalala, yung visa interview ba, kasama ba dun yung PDOS or after? Hindi ko na maalala, di ba? PDOS? Ano na ba yun? Oh my God! Parang pre-deployment seminar na gano'n Ay, pa ba? oo, may seminar. Hindi ko na Oo. maalala actually kasi Hindi is that yata. before magpa-fly? Before mag-fly. May isasubmit mo saan? Na isasubmit yung sa agency. Sa agency. Tapos sila Hindi ko na mag-ano maalala sa kasi. POEA yata. Yes. Yung isa din Oy, yan. correct us ha, kasi hindi ko na talaga Hindi ko maalala. Pero yan, isa yan sa mga pinaka-requirements before ka magpa-fly sa Germany, you have to attend PDOS. Para siyang orientation. Orientation lang. Orientation na sa country na pupuntahan mo, Yes. na pag-workan mo. Oo. Their cultures, what to bring, what not to bring, diba? So, Kung paano umano dito, mag-attitude ng tama. Ganon. yes. Example, meron ka ng visa or while waiting for your visa, meron ka bang parang extracurricular activities like parang mga sideline, ganon? Bumalik ako sa pagtatrabaho. As a nurse? As a nurse, nung pagkapasa ko na ng bito ko, di ba? Bumalik ulit ako. Nag-work ako sa DOH. Tapos, yun. Pero nung time na sinabing paalis na ako kasi pandemic time nga yun, guys. So, Okay. sobrang hirap. Buti nilang mga pag-nurses ko or working sa medical field. 2020 yan, no? Oo, Yeah, that's privileged like- tayo yeah. sa pag-pass ng mga borders and all, ganon. Ngayon, yun, like I said, I worked muna for like ilang months sa DOH. Then after that,
DOH, parang RN Hills ba yan? Oh, RN Hills dati, tapos naging NDP. Pero hindi ako NDP, ako yung, ang tawag dun, basta taga-encode nila, ganun. Pero yung salary talagang maganda pa din, mataas din. Oo, no? Mataas ang salary doon. Kaya, Magkano? If that you don't- time ako, nasa 30 plus din eh. Wow, okay na, Oo. okay na ah. Oo, tapos yung bahay ko lang dyan sa kabilang kanto, sabi mo. Yeah. Ganon. Pumunta na ako ng Manila, tapos tumira ako sa sa Manila hanggang makalis na ako, hindi na. Alam niyo yung wala yung OFW feels, guys, yung iiyak yung magulang nyo. Yeah, yeah. Yung mama mo iiyak, ganun kasi papasok ka na sa airport. Walang ganun na nangyari. Nakikita mo pa lang yung airport, may, di ba, parang Oo, may walang iyak ganun ka na nangyari kasi mag-isa ko talagang pumunta doon. Yeah. Alam mo yon, sobrang sad. Tapos, walang family na naghatid sa'yo. Kaya nung pag-uwi ko talaga ng ng first, yung pag-uwi ko tsaka nung hinatid nila ako babalik papuntang Germany na. Yeah. Doon na talaga namin na-feel yung, yakap-yakap kasi tapos na yung corona that time. So, ayun. Tapos, like I said, 1 month and a half ako nag-stay sa Manila. As a nurse din talaga, grabe yung privilege ng nurse noon. Kasi, Pandemic ka pa oo, basta pakita mo ng PRC license mo that time. Tapos, shoutout nga pala sa, sa mga kumare ko, sa, Shane, sa Padagas family. Charot. Kasi sila Shout nagpatira sa akin sa condo nila sa Manila. Doon Sa ka nagstay? UST. Girl, Diyos ko, sobrang helpful nung nangyari sa akin noong time na yun. Kasi, imagine mo, U-Belt yun, na halos nandun lahat ng mga kainan din, di ba? So, wala akong naging problema pagdating sa accommodation ko nung nasa Manila ako. That's good. Yes. Ako naman, nung while waiting sa visa, nag-apply naman ako sa alam mo yung Active One? Ano yun, Active clinic? One. Para siyang ang tawag dito. Call center? No. Company? Company nurse. No. Pero company nurse sa call center. Nurse ako sa Call call center, center sa na company? Accenture. So, yun. Ano yung pangalan ng call center? Accenture. Sa Accenture. Oh, Yes. marami akong friends na nag-work dun before. Sa may Boni, doon ako nag-work as a company nurse. So, I think isa din yan sa mga tip na may bigyan natin sa ating mga while waiting for departure Oo. or deployment na pwede kayong mag-try mag-sideline. Oo. Especially when you're not hindi naman ako kung hindi naman talaga kayo financially stable, kung kailangan niyo ng pocket money, mag-work muna kayo hangga't kaya niyo sa Philippines para meron kayong pocket money pagdating niyo Okay, dito. speaking of pocket money, ilan yung pocket money mo nung pagdating mo sa Germany? Malaki. Wow. Marami ilan? akong pera. Ilan? Basta So, yung lahat, naipon mo siya while you were working or binigay din? binigay tapos inutang. Ganon. Inutang? Inutang. Kasi that time is si mama ko rin na operahan, so hindi siya makapag-work. Parang Oh, Umutang sobrang na. medyo na kami noon, nagkaroon ng financial problem. okay. Pero pinutang kami ng ng best friend Baka niya. gusto mo Thank i-shout you out. Tito Carl. Si Tito Carl, yes. Yes. Sobrang Tito mo? kabat siya ng mom ko. Okay. Pinahiram niya ako talaga kasi ng time na yon si mama ko rin is talagang 'di ba na-operahan siya or something tapos maraming nabinbin na work and all. Si Yes, kuya ko yes. lang nag-work for the business and okay. something like that. Tapos, medyo nagipit kami. Tapos, magastos ang bakla. Alam mo naman ako, marami akong... So, ilan nga ang pocket money mo? ang alam ko, ang pocket money ko noon, nasa 60, 70, 80, mga ganun. Wait lang, in euro. Sa euro. Sabi natin in euro. Sabi mo, mga Kasi 1,300, 500. 1,500. Okay, so if you're going to ask, sa tingin mo, ilan dapat ang pocket money pag pupunta ka dito sa Germany? Ganito kasi yan, guys, ha. Generally, sa lahat ng mga dito, ng mga pupuntang nurses, may sahod na po tayo. Pagdating nyo pa lang dito, paglapag nyo, sa katapusan ng buwan, may sahod na po kayo. So, ang pocket money na kailangan nyo lang is yung, for example, dumating kayo dito, You need to pay for your accommodations, tingin ko. oo. Yun, magkano Siguro na? mga mga 1K. 1K. Actually, ako din 1K. 1K. Enough na yun for 1 month to survive. Oo. Kasi pagdating naman ende ng monat,
Oh, ng end May of the sahod month, ka na. may sahod na kayo, guys. So, I think reasonable naman yung 1K. Oo. Pero, syempre, disclaimer, panahon pa kasi natin yung 2019 given the At saka situation meron, now, depende inflation. pa rin sis. Kasi for example, kami noon, binigyan kami ng 500. Once na paglapag dito, meron talaga? may 500 euro agad na kaming binigay. wala? Kumbaga parang pre-payment, ganon. Prepayment. That's May ganon, good, oo. So, may mga employer din palang ganyan. Yes. That's good. Kasi Oh. para, for survival. Oo, pero sabi ko nga sa inyo, sabi nga namin, kung hanggat kaya nyo magtrabaho dyan, magtrabaho kayo. Pero that time kasi ako, syempre may nag-provide sa akin, may nagpahiram ng pera sa akin. Yeah. Tapos, after nun, yun. Pero may sahod nga. Sabi ko sa inyo, may sahod na. Kagaya naman sa amin, luckily, meron kaming, kumbaga, prepayment, ganon. That's nice na. Yes. So, okay, so meron ka ng pocket money and everything. So, nag-land ka na dito sa Germany. So, how was your first impression? Syempre ang lamig. Kasi it was October. End of October yun eh. Okay, so pa-transition na ng winter. Oo, sis, sobrang, ay, Diyos ko. Akala mo lang, habang yung ano ko talagang lahat ng balahibo ko very wrong yung outfit. Kala ko perfect na yung outfit ko eh. Pero it was funny that time kasi nga sabi ko, di ba, it was Corona time. It was really funny kasi di ba sa Philippines we have to during Corona we had to wear face shield. Face shield. Tapos Okay. mask with pa. face shield. Pagdating dito, guys, pinagtitinginan talaga kami kasi sila bakla naka-face shield, Kasi yung requirement sa Philippines. Oo, pagdating dito, bakit naka-face shield? Ano, mag-welding kayo? Tapos, hindi pala kailangan ng face shield, basta may FF2 na, Mask. ano yun? FF2 by mask. FF2 na mask, pwede na. Yun, medyo OA lang talaga. Pero, di ba, prevention is better than cure. Yes. Kaya, pero, di ba, corona ka, so, maraming limitations. Hindi ka, Oo, parang lumalabas. ghost town. Ha? Parang ghost town. Pero nakakalabas-labas, basta may mask ka nga. Pwede kang pumunta sa mga groceries, basta may mask ka. Yun. So, iba pala tayo. Kasi ako, hindi naman siya corona. Yung pagdating ko dito, I was really so excited. Sobrang gusto kong, kasi sa Berlin ako lumapag eh. So, syempre, alam mo naman pag Berlin, very maraming, city. yes, City maraming girl. mga landmarks, mga Sehenswürdigkeiten, or mga tourist attraction. Talagang lumalabas kami every day. Mm. So, in fairness naman, okay naman yung impression ko sa Germany. May culture shock, of course. Mhm. Pero, mas nangibabaw yung excitement. Okay. Yun, actually excited din ako noon pero sobrang lamig lang talaga. Yeah, Hindi yeah. pa rin siguro ako sanay noon. At mas malamig yung sa'yo, February yun that time eh. February. Mas malamig ang May February snow na kasi siya, sa October. pero, oh yeah, may snow na nga. So yun yung mga impressions namin. Pero pagdating sa guys, sa pagdating nyo dito, ayun pa lang talagang start ng totoong laban. Yes. Kasi dyan napapasok yung Kenntnisprüfung, tapos dyan na rin yung papasok yung Anpassungslehrgang. Kung baga, mag-aaral ulit kayo guys for parang sabihin na natin, for the board exam nila dito. Equivalent ng natin, ng board exam sa Philippines dito. It's like recognition exam. Recognition exam. Yun. So, what did you take nun? Ako, Kenntnisprüfung. Okay. Ako kasi Anpassungslehrgang. So, different talaga. Ano ang difference? Difference ng dalawa, Explain mo muna ko paano yung Anpassung. sa Anpassungslehrgang kasi, we had to rotate in different stations. Like, for example, for 6 to 8 months. Dahil corona time nga yun, medyo na-extend yung namin. Dapat 6 months lang yata yun. So, parang for 6 months, mag-rotate kami sa iba't ibang mga departments. For example, surgery, neurology, dermatology. Depende kung saan yung i-assign sa inyo ng school. And at the same time, parang 2 to 3 times a week, mag-i-schooling kami. So, parang attend kami. So, doon na-fulfill yung pangarap ko maging exchange student. Wow. Charot. Na makapag-aral sa international school. Charot. About Pflege rin yung pinag-aaral. Yes. Parang nag-aaral ka lang ng nursing nila dito. Ganon. Tapos, after 6 to 8 months, doon na yung exam. Yung exam, paano yung exam nyo? Yung exam namin, binigyan kami ng topics. For example, 8 different diseases. Tapos, I see. yung 8 sakit na yon,
pwede nyo, aralin mo yun sa bahay. Mhm. Pag-aaralan mo siya and all. Tapos, pagdating nyo sa exam day mismo, bubunot kayo kung ano yung mabunot mong case. Yeah. Yun yung i-explain mo. So, it's Fallbeispiel siya. So, parang case, hindi man case presentation, pero yung Case nabunot mo, study, meron, i-explain mo Okay. na kung for example, ang kalagayan ng pasyente is a patient na stroke, tapos ganto ganyan, meron ang blood pressure niya is blah 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 blah, mga ganon. Mo siya, dapat alam mo na, ay, heart attack, ganon. Yun, tapos after nun, after explain, meron kami mga hurado dyan. Q&A first. Oh, may Q&A keme. Tapos magde-deliberation sila. After. Then after that, after the yung Q&A. after mo ng Q&A. Tapos after deliberation nila, tatawagin ka nila kung pasado ka or So kyogsa. at least, same day, alam mo na rin kung pasado ka or not. Yes. Mm. What about yung sa can't miss a Actually, proof? may same lang. Same lang naman actually. Pinagkaiba lang. Meron kayong parang practice proofong. Parang nagganon kami sa school. Kumbaga may may proofer while you were nagjo-duty. Parang ganun. Meron. Parang pumunta yung teacher namin sa school, pupunta doon, tapos sasabihin, tara tayo, mag-bed making, ganun. Tara mag-wash ka ng pasyente. So, papanoorin ka lang Papanoorin ka niya. and then, you have to do what? Oo. Okay. So, ganun din sa amin. Meron kaming practice, yun nga. Pero ang sa case namin, or sa case ko, is sa kami, Pflegeheim. Or, Oo. ang tawag din sa English? Home care? Oh, yeah. Home for the aged, parang mga ganun. ganun. So, nag-practice kami. So, yun nga, papaliguan, magbabasyan kami ng mga Bevonern doon sa Pflegeheim. Mga nakatira doon. Mga nakatira na doon. pasyente. And then, yung proofer mo, parang wala siyang sasabihin. She will just observe you kung paano mo gawin yung bashen, paano ka mag-blutzucker mesong, or vital sign. Papanoorin ka lang, wala siyang sasabihin na anything kung mali yan or tama yung ginagawa mo. So how you work as a How nurse. you work, yes, Ganon. how you interact with patients. And then after that, documentation, i-check niya din yung kung paano ka mag-document sa computer, ganyan. So as in, parang lang siya, anino mo while you were working or nagpa-practice siya proofong. And then after that, magtatanong siya ng, okay, sasabi niya sa'yo, ano yung tingin mong tama at ano yung tingin mong maling ginawa mo. Ang tip ko dyan sa ating mga listeners, kasi meron akong kakilala na parang sabi niya, I think nagawa ko naman lahat. Sa tingin ko, wala akong maling ginawa. Sabi niya, hindi siya pumasa. Ay, talaga. So, Nagmalaki kasi siya. Charot. Ang tip ko dyan, as much as possible, kahit na marami kang maling ginawa, you have to mention. At least aware ka na, okay, mali itong ginawa ko. Okay, nakalimutan ko mag-hand washing before pumasok dito. So, don't pretend na parang alam mo na or parang ang perfect ng ginawa mo. Well, And kung be perfect humble, man, yun na lang. Be kung perfect humble. man talaga, at least you have to, mention na parang may nakalimutan kang gawin. For example, nagawa mo naman, tama naman lahat. Sabihin mo na lang siguro na nakalimutan kong ganito, nakalimutan kong mag-greet sa patient, nakalimutan kong itanong siya. Yan, another tip yan. And then, aside from that, practice same din sa'yo, meron kaming Kenntnisprüfung na, ayun nga, kailangan naming aralin yung 20 diseases, Krankheitsbilder, Phlegemas namin, diagnosis, lahat. As in, parang same nga sa'yo, after ng may Fallbeispiel kaming babasahin, and then may Q&A din, and then same lang din na on the same day meron na Malaman din ko pumasa. Yeah. So yun. Ano mga tips mo sa pag-aaral dito? Tips ko sa pag-aaral. Same lang din sa pag-aaral ng German. You have to stay focused. Kasi ako, meron kaming mga classmates ko kasi meron kaming study session. Okay. So as much as possible, if you have time, magkaroon kayo ng study session kasi mayroon kasing retention din minsan eh. Kami parang wala yata kami mga ganyan, mga session. Okay. Pero masasabi ko lang, parang I studied parang yung for the Anpassungslehrgang, the same way I studied the language. So focus lang ako,
like I said, curious ako kung ano to. Kapag nasa hospital ako, ay, ano ba to sa hospital? Ay, may sinabi yung colleague ko, hindi ko naintindihan, isusulat ko. Para the next time na marinig ko, alam ko na. Mga ganon. So, ano yun lang. Focus kayo, guys. Alam nyo yung goal nyo. Alam nyo Yeah. na dapat yung malaki na kayo. Wag muna kayo magpa-distract kung ano-ano. Yeah. Isipin nyo, maipasa nyo exam, tapos na. Tsaka- Makakahinga na kayo. Yeah, tsaka ang ginagawa ko rin before is one crank height per day. Ah, For okay. example, magka-classmate tayo sa school or okay, pag-aaralan natin ngayon about ganito. And then magbabatuan tayo ng mga tanong or magandang ano rin yan kasi matagal yung exam nyo eh. So meron kayong enough time to brainstorming, ganyan. Kami kasi noon, inom kami ng inom, charot. Parang yung session namin, inom, ganun. Inuman Parang session. yung naalala ko talaga noon, yung, pag magkita kami, talagang kakain kami, together, magluluto, Yeah. wine. Okay lang naman ganun. yan. You have to give time din sa mga ganyan. Ang ano namin is, ang hobby namin that time, nung magkakasama pa kami, kasi isang building kami pero iba't iba kami ng rooms. Ano na ba yun? Yung experiences namin, yung naging experience namin, for example, today, ano nangyari sa'yo? Kamusta, girl? Yeah. Kamusta yung mga funny experiences? Ano yung ginawa namin sa mga patients? Ganyan. Ano yung natutunan nyo? Yun, ganun kami. Pero, parang hindi kami parang brainstorming, That's also Hindi ko na maalala. Sobrang tagal na kasi. yeah, kung wala ka namang kakilala na pwedeng group study, Ayun. you can do on your own. Yes. Magandang yan, suggestion for our listeners. Yes, na 1 crank height per day. 1 crank And then pag height natapos per mo na day. yung crank height, for example, 20 crank height na binigay sa inyo, balik ka ulit sa umpisa. Di ba, yung pag paulit-ulit, Pagpaulit-ulit, talagang nare-retain talaga yes, siya. Yeah. Which is a very, very good tip from our nurse Simon. Speaking of anerkenong, meron ako mga kakilala kasi na, syempre, pagdating mo dito, mag-anerkenong tayo, diba, sis? Meron akong narinig na may mga iba na parang pagdating dito, anerkant na sila. Or tawag dito, fully recognized na sila as a nurse. Do you- Alam ko yan. May issue yan, pero hindi na natin tatakal. We don't Pero ang galing want to na. tackle. Yeah, that time kasi parang na-curious lang din ako, ano kayang criteria nila? Oo. Dati kasi, narinig ko lang, siyempre, sa may mga connections. Ganon. Okay. Sa mga connections you don't have. Charot. Narinig ko lang, ang talak. Ano ba? Sa tingin bakit kaya? Dati talaga, pumapayag ang Dati. Yeah. Here sa Germany na, doon pa lang sa Philippines, anerkant na. Tapos nagkaroon ng problem sa, hindi sa nurses ha, nagkaroon ng problem. Ang naging problem ay yung sa employer and yung nasa Philippines na nagkaroon ng parang misunderstanding. Yun. Basta yun. Hindi na natin Hindi na natin yan kasi very sensitive very yung issue. sensitive. Pero may mga ganyan na. Pero they're so lucky they're na so lucky na. I don't know if meron pa rin gumagawa niyan. Wala na yata. Nowadays, pero I think wala na. anyway. So, I'm sure marami sa ating mga kunars or cranking nurses na who are planning or nagdadalawang isip sis na pumunta or mag-apply dito sa Germany. Anong masasabi mo sa kanila? Yung mga nagdadalawang isip, magdalawang isip talaga kayo. Hindi talaga, no sugar coating. Yeah. Alam nyo, usong-uso dito ang depression. Marami na dito ako, akala nyo lang ang ano-ano ko. Oo, talagang ang sipag-sipag ko. Sabihin nila, ang galing ko daw mag-German. Pero, guys, nande-depress pa rin ako. Higit sa lahat, nung bagong-bago ako, umiiyak ako pagkagaling kong trabaho, umiiyak ako pa uwi. Kasi sa sobrang frustrated ako dahil, ano ba yun? Malam mo yung minsan isang words, siguro dahil lang sa akin yun. Masyado kong pressure yung sarili ko na maging perfect or something like that. For example, may isang word lang ako hindi naintindihan. Oh my God. Sobrang, sasabihin ko pumunta akong CR niyan. Syunga-syunga mo bakla. Yun lang pala yung gusto niyang sabihin. Hindi mo pa intindihan. Ganon. May mga ganon akong instances. Pero, kung malakas naman loob nyo,
go talaga. Go. Pang ang Germany is for ano? For malalakas ang loob. Yun lang masasabi ko. Kung sa language narinig yung hirap, ganun talaga. Wala namang madali. Mapag-aaralan yan. Pero yeah, as long as you focus. Yes. If you have your goal, focus on it. Tapos, yun. And how about sa ating mga kunars or Kranken nurses who are ongoing na nagda-language training pero nagda-doubt kung itutuloy pa ba nila ito? Oy, maraming ganyan. Maraming ganyan kasi simula nung sa first, kumbaga sa A1 level pa lang, ang hirap. Kasi sis, alam mo, dumating ako sa point na parang, tama ba itong pinasok ko? Totoo. Ikaw Kami ng din mga ba? friends ko. Ikaw din ba? Pinag-usap, uy, tama ba ito? Nag-IELTS na So, lang ano sana masasabi tayo. mo sa kanila? Guys, don't Dumating give din. up. Nakailang countries ka na? Parang 15, 16? Ako mga 17. Oh, yeah. Imagine yung napunta namin bansa dahil hindi kami nag-give up. Yun na lang sasabi namin motivation sa inyo. Yeah. Kung talagang pangarap nyo makalibot ng iba't ibang bansa, go kayo dito. At hindi madaling mag-apply ng visa. Charot! Ng visa for countries like, for example, nandito ka sa Germany, you want to go to Japan. As with your Philippine passport, hindi mahirap kumuha ng visa ng Japan if you're going to for a vacation there. Sobrang dali lang. Alam niyo yun? Ganon. Yun na lang. Motivation. Di ba? It's very inspiring Yes. story from the Okay, both of us. Okay, so how about sa ating mga nurses na kakarating lang? For sure, may mga kakarating lang dyan. Uminom kayo na maraming vitamin D. Vitamin D? Oo, kasi syempre walang kung makakarating lang, it's the weather, di Yeah. ba? Very depressing. So, uminom agad kayo ng vitamin D every day. Tapos, kapag Expect culture shock. Yung culture shock. Ayun nga, sa mga culture shock, we will tackle it sa next session natin. Pero, sa culture shock, That's expected. Expected yan. Tapos, dahil medyo, sabi niyo, na-shock kayo eh. Tapos, depressing pa yung weather. Nagsama-sama yung mga guys. Call a friend. Yeah, that's one of Yes, call a friend. Call your relatives. Call your mom, your dad. Kasi Lahat. The first few months, siguro sabihin natin mo 3 months, 6 months, yan yung mga time na parang depressing. Na It took me 2 to 3 years bago ako talaga naka-adapt. Sa bagay. As ako in din, yung 1 year. hindi naman sobrang perfectionist ako, hindi sobrang ako, pero ako talaga, medyo sensitive ako. Medyo, kumbaga, yung heart ko. Yeah. Ganon. Actually, Madaling sa ating mga Pinoy, di ba? Parang innate na sa atin na we are so sensitive. Lalo pa yung time mo kasi I think, di ba, corona sabi mo? So, parang Oo. hirap ng... Pati yung travel Yes, and yeah. all, mga ganon. Sobrang Although dito that time sa Germany, medyo maluwag ang travel. Unlike sa Philippines talagang restricted borders, may mga di ba? Yeah. Kala mo na sa tayo. Charot. Eme. To our viewers, listeners, Kranken nurses, kunars, marami pa kaming gustong topics na sabihin, pero sa next session na lang namin. Yes, just keep on supporting us sa ating Totoo. podcast. Sa next, marami pa kami mga Yes. topics na naisip and gagawin actually. Yes. And I hope you guys continue to support us. And listen, yes. And listen. Please listen to us. Marami kayo matututunan. I mean, pwede kayo mag-comment kung ano yung mga gusto nyong i-topic namin. And we will see kung kailan namin yan Pwede ka bang magagawa. i-bash? Pwede nyo ako i-bash. hindi naman ako tatablan yan. Wow. I-bash nyo kami. Okay. Matatablan sis, yan. to end up our podcast session, we have something here. Ano yan, Let's have sis? some parang let's have Baraha. some games naman. Okay. It's actually, parang a set of, questions. Ayan. It was actually okay. given to me by one of my friends, Eliza, nakuha niya to sa, parang Lantern Festival. So, binigyan niya sa akin. So, why not use it, diba? From where? From UK. Oh, London. London, yes. London. Hi sa mga kunars. Shout How out sa mga kunars dyan sa London? Ayan. So, na lang, let's, bunot ako, and then you Okay. let's answer. Should I bunot first? Yes. Okay. I'm not gonna look, di ba? I'm gonna give Sige, you. bibigyan mo sa akin. Okay.
Okay, so ito. Do you think people can change? Of course, people can change. Kasi 'di ba, may mga taong sa una akalatin ang hirap magbago. Yeah. Pero pag marirealize nila na hindi habang buhay ganyan tayo. Yeah. Alam mo yun, kagaya ako, I will just give myself Tama. as an example. Dati, sobrang, like, hindi ako focused pagdating sa mga goals ko sa buhay. Ganon. That's right. Tsaka, relating it sa ating topic ngayon, for example, is yung for example, before, syempre iba yung atake mo before. Yes, Ano I mean, yung atake ko before, mas yung ko dati is talagang pa ako palaban akong tao. Pero natuto ko ring ilugar kung kailan Yes, ako lalaban. yes. Natuto akong maging humble lalo. Yes. Nung times na nandito. Kasi 'di ba, during those times, hindi ka pa magaling sa German, dun talagang sabi ko, my God, tahimik lang ako. Hanggang natuto ko, 'di ba? You will Yes, learn. you can change. You can change. Yes, yes. 'Di ba? That's very nice. Yun. Okay naman. And for you, ewan ko ba kung nasabi ko ng tama yung yeah, ko. that's right. Bahala na kayo. Bahala kayo dyan. Okay. So, ito yung kay Simone. Yun na parang kinakabahan ako. What is something you believed but now see it differently? Okay, that's That's a very tough question, ha? Yeah, that's a very tough and very interesting question. Basahin mo ulit maigi. What is Contestant something number you 1. believe but now see it differently? Okay, so relating na lang dito sa ating podcast session, before, I believe na parang Germans were rude. Oh, totoo. Okay. I thought. That's for me, before kasi, paglapag ko dito sa Germany, yun isa sa mga na-culture shock ako is they were so parang direct. Yes. So direct. If they don't like it, they will say it. Yeah, they comment without sugarcoating. Ang na-realize ko as time went by, parang ganun talaga. Ganun talaga sila. Ganun talaga sila. They Oo. don't take it parang personal. They just want to say it. They just want to express themselves, So, di ba? siguro yun yung nakita kong different before from sa ngayon. So, yun. Oh, which is true naman yun. Which is true. Yeah. Yeah, ganun ng mga Germans. But you have to endure it. Hello. Yes. So, ayun. Charot. Pero hindi, totoo. Di ba, ganun naman talaga sila. Yeah. Like, nung una talagang sensitive din ako. Pero ngayon, ganun na rin ako Na-adapt mo na rin, Na-adapt diba? ko na. Bakit? Nice, that's nice. So, did you enjoy? So, yun lang. Na-enjoy ko yung topic natin. I mean, yung first session namin. So, Unfiltered tong mga to. Very raw. So, kung may nasabi man kaming na ka-correct or di correct nyo kami. correct. You can comment down below if we said something na parang hindi or not, iba na. Iba na, Kasi syempre, oo. yung mga pinag-usapan natin is that was our time before. Yes, So maybe and iba, based on experience. yeah, so maybe iba na yung, ngayon, iba na yung Yes. rules or iba na yung Yes. strategies, ganyan. So, you can comment down below or you can also comment what else do you want us to talk about. Yes. Kaya, thank you for staying. Thank you for listening and Yes. don't forget to like, subscribe. We have social media Yes. accounts. Facebook, YouTube, ano pa ba? TikTok, Instagram. ano yung natin? Our social media name You can is just post it here. I-post na lang natin. Basta Yeah. The How Fire about- Aben Sesh. The Fire Adventures. How about Yan. you? Do you have social medias? I have my personal social media accounts, marami. Pero add nyo na yung Jeremy Cruz Latore. Yeah, we can put na lang. Doon na lang. And I-ano you can lang also namin. add me Simon Sean sa lahat na aking socials. Thank you so, So, much. thank you guys. That's the end of our session. And thank you for supporting us again. And we will see you on our next podcast session dito lang sa The Fire Aben Sesh. Perfect. Smooth.